Good morning. First of all, I would like to welcome the members of the Apostleship of Prayer. You are here for the 9 o'clock Mass, right? So, di makakadalawang misa kayo ngayon yan. No? Baka lumampas kayo sa langit. No? Anyway, welcome po sa Manila Cathedral. Nicodemus answered and said to him, "How can this happen?" Jesus answered and said to him, "You are the teacher of Israel, and you do not understand this? Guru ka pa naman, pero hindi mo ito maintindihan?" Yun ang sagot ni Jesus sa tanong ni Nicodemo. Guru ka pa naman. Sa madaling salita, parang sinasabi ni Jesus na itong mga bagay na ito ay dapat mong maunawaan sapagkat ikaw ay nag-aral ng banal na kasulatan. More is expected of you because you are a teacher of Israel. At alam nyo, mga minamahal kong kapatid, laging ganyan ang Panginoon. Meron siyang pamantayan. At mataas ang kanyang pamantayan. Sa mga nagnanais na sumunod sa kanya, ito ang kanyang hinihingi. Sa mga nagnanais na maging disipulo niya, ito ang kanyang inaasahan. Jesus expects much from us. Jesus expects much or demands from those who would like to follow Him. Yan kuminsan ang problema. Madalas nating sinasabi, well, pari pa naman siya, pero bakit ganon? Taong simbahan pa naman siya, bakit ganon? Obispo pa naman siya, bakit ganon? Katoliko pa naman siya, bakit ganon? So in other words, people expect something from you being a priest, from you being a bishop, from you being taong simbahan. Hindi lang ang taong umaasa nun. Ang Diyos din, inaasahan tayong maging angat sa iba. Tayo pa ng mga taong simbahan, yung mga miyembro ng mga parish organizations, ganyan din tayo tinitignan ng mga taong hindi nagsisimba. Kuminsan kasi, sa isang simpleng Katoliko, merong mga taong simbahan at taong hindi nagsisimba. Yung mga hindi nagsisimba, ang taas ng tingin sa mga taong simbahan. Kaya kapag gumawa ng kapalpakan ang isang taong simbahan, sasabihin, ang dalas-dalas sa simbahan yan Lagi-laging nagsisimba yan Pero bakit ganyan? Yon. People expect much from us, just as the Lord expects much from His disciples. Mataas ang pamantayan ng Diyos. Mataas ang pamantayan ni Jesus. Kaya nga po, yun ang pagsumikapan natin na gawin. Huwag tayong masyahan dun sa, pwede na yan. No, di ba? Kuminsan ganyan tayo Pwede namang maging 100%. Pero, pinalulusot nung 75%. Sabi nga noon, nung nag-aaral kami, pag nakakuha ka ng 75, pasang-awa. No? Pwede na yan. Pumasa naman No? Pumasa naman. Hindi tayo dapat masyahan sa mga bagay na pwede na yan. Yun yung sa English, ang tawag ay mediocre. No? Kung pwede mong gawing 100%, don't be satisfied with 80%. If you can do well, don't be satisfied with just doing good. If you can make it perfect,
so much the better. Hindi pwede na yan. Ubra na yan. Pag-ubrahin. Dapat mataas din ang expectation natin sa ating sarili. Kaya lang, tanong ko, mga minamahal kong kapatid, bakit kapag pumipili tayo ng kandidato, hindi na natin iniisip yon, yung mataas na pamantayan? Sinasabi natin, yan ang boboto ko kasi pogi. Ayun. Ayan ang boboto ko kasi magaling magpatawa. Yan ang iboboto ko kasi ang galing magsayaw sa stage. Ang lambot ng bewang. Ha? Hindi. Dapat sa pagpili natin ng pinuno, sa pagpili natin ng mga lingkod ng bayan, mataas din ang ating pamantayan. Hindi yung pwede na yan. Bakit? Kasi tayo ang talo. Tayo ang lugi kapag pinag-ubra natin yung mga taong pwede na yan. Sino ang nanakawan? Tayo, ang bayan. Sino ang lolokohin? Tayo, ang bayan. Sino ang lugi? Tayo, ang bayan. Mataas ang pamantayan ni Jesus. Mataas ang pamantayan ng Diyos. Mataas din dapat ang pamantayan natin sa ating sarili. Hindi pwede na yan. Amen.